it is a joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. Many of them are still in shelters. Many of them are still in need. My Christmas wish is that despite everything, that no Filipino has, every Filipino should feel somehow Christmas. Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems are thrown at us, there's nothing that will quench the Christmas spirit in the Filipino heart. In every child, man, woman, Filipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. Ako, very happy ho kami. Nagpapasalamat kami kay Pangulong Bongbong, kay Ma'am Lisa, and to Sec Bianca and the Office of the President for organizing this. At talagang nag-galvanize yung buong DepEd. Yung bawat eskwelahan, bawat bata, bawat yung school community, kumbaga, got together para i-present yung parang best foot forward, ika nga. Kung ano yung mga talento ng DepEd, yung pagiging malikhain na ilabas po. Kaya thank you, Mr. President. Yeah. Yung mga bata natin, dapat creative thinkers. Dapat kaya nilang, hindi lang nagme-memorya, kundi lahat ng sitwasyon, meron silang creativity dahil ganyan ang mundo ngayon eh. Makabago, nagbabago, mabilis ang pagbabago. So kailangan yung pagiging agile, pagiging resilient, pagiging critical thinkers ng ating bata, yun talaga ang gusto ng ating Pangulo at we're trying to do as much as we can to fulfill his vision. Sobrang happy po at nagulat po kami nung natawag po yung aming pangalan. At malaki pong karangalan hindi lang po sa aming school, Pedro B. Panaligan Memorial Hospital. At hindi lang po sa aming sarili, kundi po lalo po sa City of Division of Calapan City. Nung gagawa na po kami is nagkaroon po kami ng problema dahil po mayroon po kaming kakulangan sa pera at sa kagamitan. Dahil po sa tulong po ng aming paaralan, sa pangunguna po ng aming principal na si Ma'am Glorinel Tilupac Romero, natugunan po yung aming mga pangangailangan upang ito magawa. Napakasaya. Talaga pong pinaghirapan namin yung paggagawa nito. So kung baga po nagtulong-tulong ang mga bata sa gabay po ng kanilang coach. Salamat po at kami po ay nakapunta dito sa Malacanang. Napakalaking karangalan po nito sa buong Pilipinas. Salamat po DepEd kay Secretary Angara sa Mimaropa at sa support po na binigay ng aming Madam Susan Bautista, ang aming superintendent. And most especially sa school, yung teamwork po, yung spirit, yung hope, yung harmony po. Napakahalaga po nito sapagkat dito na ipakita yung paggamit ng 8 learning areas, hindi lang po sa arts, hindi lang po yung skills nila, nandyan po yung tradisyon na binubuo po doon sa mga pinakita po ng mga bata. Nandiyan po yung mga beliefs nila, yung vision, mission ng DepEd, pinakita po doon yung pagiging makakalikasan, makajos at makatao. So pinakita din po yung pagkakaisa nila sa pamamagitan po ng masinsing pagbuo ng bawat isa. It's my very first time to sing at the palace for the Christmas tree lighting ceremony. And you know, every year we watch it on TV, and you guys always have the most beautiful trees. Of course, lit by Monino Duque. So I'm like, wow, and he's one of my favorite directors ever. And when I was invited to sing tonight, and they told me I was to sing with Jose Marichan, you know, what an honor and what a privilege. We're also doing a musical with his music. It's called Going Home to Christmas under Repertory Philippines. So timing lang talaga lahat, and it's such an honor. So grateful that
we are appreciated, us in the, especially in the theater industry. Alam mo naman kami, most of us, we do this really because we love what we do. There's so much passion in what we do as theater artists. And when especially our government or our country is able to appreciate that, it is such a big thing. Mr. President, First Lady Liza, and to your whole family, to the entire Philippines, such an honor to be here tonight, to be able to share my talent to all of you. And not just that, but to be able to share my message to all of you. Christmas is found in your hearts. Christmas is found with your family, with your friends, and it's really a celebration of the birth of Jesus Christ. It doesn't matter how much you have, whether you're going to be giving gifts or receiving gifts. What's important is you have it in your heart. Happiness, peace, and love. Merry Christmas. I feel honored that Malacanang would invite me another Christmas time to sing for the Christmas tree lighting. It's a great honor indeed for me. It ingrains among the young people the importance of Christmas traditions in our country. Yeah, because nowhere in the world do they have paroles. You know, it's true, it's only in the Philippines. And that has been our tradition for maybe a century. I wasn't born yet when it started. My commitment is to our people, you know, and to stress to them the importance of being united in our country. You know, amidst the war, the anger in the world, we have to be united as a Filipino nation. This is Jose Marie Chan wishing our beloved countrymen a wonderful, merry, and blessed Christmas. May your Christmas be joyfully and abundantly blessed. Binabalik-balikan ko ng matagal pa. Senador pa ako at civilian pa ako. Pupunta ako rito. At nakakatuwa naman na makita kayo at kahit papano ay nasa-celebrate natin yung Pasko. Kaya't Merry Christmas sa inyong lahat. Kagabi lamang ang ginawa namin doon sa Malacanang. Sinindihan namin, inon namin yung malaki, meron kaming Christmas tree doon na napakalaki. Ngayon, pagdating ko rito ngayong araw, talagang naramdaman ko na ang Pasko. Pero laging masaya dito. At I'm very happy na nakapunta uli ako. At naramdaman ko ulit ang ating Pasko. And kagaya ng lagi kong pagpunta rito, kailangan naman natin, huwag nating kakalimutan ang ating benefactor, ang Rotary na Bagong Bayan na sila lagi. Lahat po ito dala nila. Lahat po ito dala nila. At lagi naman sila napaka-supportive dito. Every time na mapunta ako dito, nandito kayo. At para tiyakin na ang ating mga kasama rito kahit papano ay nakakaramdam ng Pasko. Kahit na nasunugan ng mga iba't ibang lugar, kahit papano, tiyakin natin, tayong lahat, kaming lahat, na lahat ng Pilipino, lalo na itong mga maliliit, itong mga bata, ay dapat ang mga bata kahit papano makaramdam ng Pasko. Kahit sila ay naging biktima ng bagyo, kahit sila ay naiwan pa sa mga evacuation center, basta kami sa pamahalaan, titiyakin namin lahat ng Pilipino ay may Merry Christmas ngayong 2024. Maraming salamat sa inyong hinanda na mga kanta at mga sayaw. At nailagay na naman ninyo sa puso namin lahat na nanonood sa inyo na
nandito na nga ang Pasko. At kailangan ay alalayan natin lahat ng ating mga kababayan at ating mga kapwa Pilipino. Merry Christmas! Happy New Year! Since several years ago, Rotary Club of Bagong Bayan, Manila has been helping Marilac Hills in all their needs like the water, kami po naglagay ng water pump dito, so hindi na sila nagbabayad sa Maynilad. And also, nagpatayo po kami ng 3 school buildings sa likod. So yung mga bata, meron silang lugar for study. For the past several years, we invited the BBM when he was still a senator and then later on he became a civilian. Every year kasama namin siya dito. Lalo na pag Christmas party ng mga bata, andito siya. Nagdo-donate din siya ng mga goods and cash for the children. At tuwan-tuwa naman ng mga bata tuwing nakikita si BBM. And so this year, we're lucky na he made time to be with the children again, even if he's already President of the Philippines. Oh, kasi ang government talaga limited ang resources natin for mga organizations, lalo na sa mga victims of rape, white slavery. So, kailangan talaga tulong ng private sectors. Oo, for the vision of Bagong Pilipinas, lahat tayong mga Pilipino, dapat involved tayo sa community. Hindi lang para sa sarili lagi ang iniisip. Siyempre, we have to share whatever we have sa mga needy. Especially this time, Christmas. Kailangan talaga nila kasiyahan. So, i-share po natin ang ating konting kayang i-share para sa kasiyahan ng mga kapwa natin Pilipino. Ang Marilac Hills po ay ito yung National Training School for Girls, the only facility for CICL or children in conflict with the law who are females 7 years old to below 18 years old. Pero right now po, dahil sa kakulangan ng facility for other clients like biktima po ng sexual abuse, meaning to say ito yung mga pinagsamantalahan po ng kanilang mismong dapat mangangalaga sa kanila kagaya ng tatay, ng lolo, ng kapatid, ng uncle, stepfather, ang pinakamarami ng cases namin, incest case. And then, ang pinakamarami sa ngayon is yung mga victim po ng human trafficking. We call them OSAIC, Online Sexual Exploitation and Abuse for Children. Ang residence po ng Marilac sa ngayon as of now is 148, kasama yung baby natin. Actually, masaya kami na nagbabalik ngayon si President. Usually po, every December, kasama ng Rotary Club of Bagong Bayan, pumupunta sila dito para magbigay ng mga pangangailangan. Kami po ay masayang-masaya na babalik si BBM na presidente na siya. Kasi siyempre, siya ang pinakabising tao sa buong Pilipinas, di po ba? Binigyan niya pa rin ng pansin ito.
ng ating ginagawa para patuloy po na matupad yang aming panalangin na lahat ng Pilipino ay masasabi natin lahat, naramdaman natin yung Christmas spirit. Sa harap ng mga dinaanan natin, may mga bagyo, may mga sunog, pero Pilipino tayo sanay tayo sa ganyan. Kahit na natisod tayo ng konti, tatayo ulit at maglalakad ulit. Huwag niyo pong iisipin na hindi kayo namin inaalala. At kung ano man ang pangangailangan ninyo, nandyan po ang ating mga local government officials, nandyan po ang ating DSWD. At kami nandito lang naman po upang magserbisyo sa inyo. Kami po ay nagbibigay ng holistic care po sa lahat po ng mga clients dito. Unang-una na po yung temporary shelter, education, spiritual, recreational, livelihood, home life, at yung social services po. Ito po ay nakakatulong sa mga clients po natin na maging social functioning po sila kasi po yung mga naging buhay po nila outside the institution ay napakahirap po. Kaya pinipilit po namin tugunan yung mga pangangailangan po nila na hindi na ibigay ng kanilang mga pamilya nung sila po ay nasa labas. So unang-una po magbibigay po ang ating president ng mga gamot po sa ating mga lolo't lola kasi yun po talaga yung immediate need po ng aming mga lolo't lola dahil karamihan po sa kanila ay may mga sakit. Pangalawa po yung mga banig, kumot, at opo yung mga hygiene kits po na talaga pong nabibigyan po kami ng City Government of Manila. Kaya lang po dahil parami po yung mga clients namin, medyo nagkukulang po. Pero tinutugunan naman po ito ng City Government of Manila. Kaya napaka-importante po ng mga bibigay po ni Presidente kasi po lalo pong gagaan yung pagbibigay namin ng serbisyo at makakatulong po ng malaki sa mga clients po namin. Para po kay President Bongbong Marcos, maraming pong salamat at hindi nyo po nakalimutan ng Manila Boys Town Complex. Ilang taon na rin naman po ang nakalipas nung huli nyong punta dito pero nandito pa rin po kami sa inyong puso. At kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil pupuntahan niyo po kami ulit ngayon para po mas maging makabuluhan po ang pagsalubong ng Pasko ng mga residente po ng Manila Boys Town Complex. Kaya maraming salamat. This gathering is made more meaningful for our country as we set the course for a bagong Pilipinas, where truth is our strongest currency and integrity is a cornerstone of our national identity. With this conference's theme, Pagpapatibay ng Kultura ng Integridad sa Bagong Pilipinas, we are called to go beyond implementing policies and protocols and to look deep into our core values to strengthen the culture of integrity. We must shift away from merely enforcing compliance with laws, rules, and regulations to steering our people towards the practice of integrity in their daily lives. Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and bayanihan. These need to be reinforced and sustained. To build a government founded on integrity and accountability, we must adopt comprehensive and interconnected strategies. These efforts align with the IMP, which is now being reformulated to better address systemic challenges and to adapt to the ever-changing political landscape.
By learning from and working with other nations, we strengthen our anti-corruption mechanisms while reaffirming our place as a proactive member of the global community. Together, these interconnected efforts form a united approach to fostering a government that is efficient, accountable, and reflective of a nation committed to placing honor and integrity over self-interest. The armed forces of the Philippines has been the bedrock of our sovereignty, a vital force that protects our land, our people, our freedoms. This administration will remain your steadfast partner in strengthening our institutions and upholding the rule of law so we can build a bagong Pilipinas that is stronger, that is more secure, more equitable for all. Mabigat man ang inyong sinumpang tungkulin, marami mang hamon ang kailangan harapin. Makakaasa kayo na ang buong bansa ay kasama ninyo, nagdadasal para sa inyong kaligtasan, sumusuporta sa inyong mga hakbang, at umaasang maglilingkod kayo ng may katapatan sa ating bayan. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Director General ng World Trade Organization nang bumisita ito sa Palasyo ng Malacanang. Tinalakay ng Pangulo ang mga plano para paigtingin ng Pilipinas ang kalakalan nito sa iba't ibang partners. Pinuri ng WTO Director General ang Pilipinas dahil sa strong economic performance nito sa kabila ng global challenges. Nakipagkita rin kay Pangulong Marcos Jr. ang Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development of Canada. Dala ng ministro ang Team Canada Trade Mission kung saan may 180 companies ang inaasahang magdadala ng investments, bagong partnerships at business initiatives sa Pilipinas na lilikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino.
beneficiary po ng ano ma'am no, nitong mga carp holders po. Sobrang saya po namin no, lalo na yung mga taga Davao Oriental na napili po kami na mahandugan yung iilan ng mga land titles at saka yung condonation, certificate of condonation kasi sobrang malaking tulong po ito lalo na sa amin na mga farmers na nahihirapan po ma'am no na makabayad kami sa bangko yung sa mortgage. Sobrang malaking tulong po ma'am lalo na sa current situation po ng aking family ma'am no. Which is ever since po through farming po ng aking mga magulang, nakapag-aral po kami, kaming tatlong magkakapatid. Nakapagtapos po kami lahat ng pag-aaral at currently naging professional din po. Itong ginawang condonation po ng mortgage is malaking tulong po siya na mabawasan po yung aming mga utang po like dito sa bangko ma'am no. Which is sobrang pasalamat po namin na through the initiative po ng ating mahal na Pangulo is malaking tulong po talaga sa lahat ng farmers po na nandito ngayon ma'am. Ay napakasaya namin dahil alam namin na para matulungan ng mga kooperatiba na parang wala ng pag-asa ba para makabangon kami muli sa tulong ng ating presidente. At malaking tulong sa lahat ng kooperatiba na pagpunta niya dito sa amin. At minsan na ba yan ng ganyan ng mga presidente na may awa sa mga cooperative nga, lalo na sa amin, talagang abandon na talagang ang aming cooperative, ang aming serving ko. Kaya malaking tulong at malaking pasalamat namin sa ating Pangulong Presidente na si Ferdinand Romualdez Marcos na binigay sa mga kooperatiba ang tulong niya. Hindi lang sa banana plantation, kundi sa mga mga basakan, yung may mga huma, yung mga nanakatrin nandoon sa sa dagat. Alam na ito niyan, kaya nakasubabay ako ng mga balita na malaking tulong na binigay niya sa lahat. Malaking pasalamat namin sa ating Pangulo na nagbigay siya ng tulong sa mga mahirap. Sa tanan mga official usap sa Department of Agriculture, ang Department of Agrarian Reform, ako kayo magpasalamat aning ang programa. Then, libre na gyud, libre na amo na gyud, tinuon na gyud nga kami tagiya sa yuta. Tungod sa paghatag ni Presidente Bongbong Marcos na wala na may bayaranan sa yuta. Dagan kayo salamat, Pangulong Bongbong Marcos. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hinding-hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Kaya naman, buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangako kong iyan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na tagapagmamayari
ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes o at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Makakaasa kayo na sa bagong Pilipinas, hindi namin kayo pababayaan. Ang paglilingkod sa inyo ay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magsumikap sa aming tungkulin. Sa ating mga minamahal na benepisyaryo, sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Naway gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Kaya po ang ating mga magsasaka ang haligi ng sektor ng agrikultura. Kung hindi dahil sa inyong sipag at dedikasyon sa inyong trabaho, hindi po magkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain ang mga kababayan natin. Kaya po, ating agad binigyang prioridad ang pagsasawalang bisa ng inyong utang sa lupa at ang pagpapabilis ng pagbibigay ng mga titulo dito yung ating tinatawag na CLOA. Sa bagong Pilipinas po, ang pangarap natin na sama-sama nating aabutin ang magkaroon ng mas magandang kinabukasan, matatag na agrikultura at mas maunlad na ekonomiya. Ang hiling po namin sa inyo ay samahan ninyo kami patungo sa pagbuo ng mga pangarap na ito. Bigyan natin ng kahalagahan ang biyayang ating natatanggap at palakasin pa natin ang ating kabuhayan. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Pangulo natin, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa ating mahal na Secretary ng DAR, Department of Agriculture, Secretary Estrella. Nagpapasalamat po kami dahil sa Department of Agriculture, isa ako na mapalad na napili na mabigyan ng titulo ng lupa. So, yung lupa po na sinasaka ko po ay pangkabuhayan, kinukunan ko po ng pangkabuhayan namin na sa aking pamilya. So, napakalaking tulong po
ang naibigay ng ating Pangulo na nagkalooban kami ng kukrum, yung Certificate of Continuation with Release of Mortgage. So yun po ang napakalaking tulong na ibinigay nila sa amin, lalong-lalo na po kaming lahat ng mga beneficiaries ng ERB. So muli, maraming salamat po sa ating Panginoon. Malaking pasalamat ko sa kanya dahil siya ang nagtulak, siya ang nag-ano sa amin yung lupa namin. Kaya ako pa nagpapasalamat sa ating Pangulong Marcos dahil na ano yung naibigay sa amin yung title. Kaya po maraming salamat po sa ating presidente. The signing of the Ligtas Pinoy Centers Act and the Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act today reflects our steadfast commitment to protecting the rights and providing relief to families and students affected by calamities. Investing in these climate-resilient facilities must be the norm, for we are not only protecting the people's lives, but also capacitating our local government units to respond, to reduce, and to manage the risks of disasters. Let these new laws lead us to become a truly disaster-responsive Bagong Pilipinas, one that reflects the innate strength and resilience of the Filipino people. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang ating walang pagod na hangarin na patatagin ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag-alalay sa ating mga magsasaka. Sa pagbibigay sa kanila ng makabagong kaalaman at teknolohiya, tinutulungan natin silang maging handa sa hamon ng makabagong panahon. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang ating mga magsasaka na masigurong malusog ang kanilang lupa, ang pundasyon ng mas mataas at mas masaganang ani. Inaatasan ko ang BSWM na manguna sa pagpapalakas ng ating kolektibong aksyon para sa lupa at sa kalikasan. Ang araw na ito ay simbolo ng ating determinasyon, ang ating pagsisikap na buuin ang isang bansa na mas produktibo, mas malusog at mas matatag. Sa pagtahak natin sa landas tungo sa bagong Pilipinas, patuloy tayong tumutugon sa tawag ng ating mga magsasaka. Pangalagaan ang ating kalikasan at itaguyod ang isang bansang may matatag na pundasyon para sa kaunlaran at kasaganahan. Nagpapasalamat tayo sa ating mahal na presidente kung saan sa pagbibigay po ng importansya sa kahalagahan po ng soil analysis. Actually po yung utos niya sa Department of Agriculture na to increase soil testing in the country. So ito na po tayo ngayon. So ito po yung ating first mobile soil laboratory in the country. So kung saan
Ito po ay makakapag-analyze ng 44 parameters for soil, physical, chemical, and biological properties. So makakapag-analyze din po ito ng lupa. So napaka-importante po nito para po makapag-generate tayo ng fertilizer recommendation, yung pong site-specific recommendation kung saan ito po ay makakatulong sa atin pong mga magsasaka. So sa pamamagitan po ng right fertilizer recommendation, so yung tamang pataba, gaano kadami at saan kailan po dapat i-apply, ito po ay maibibigay na impormasyon sa ating mga magsasaka para ma-address po natin yung pong ating concern para po sa ating low soil fertility, and at the same time po ma-improve po natin yung ating pong crop productivity, ensuring yung ating pong food security. Kaya po talaga kailangan natin magpa-analyze ng lupa para po yung ating pong ina-apply hindi po siya sobra at hindi po siya kulang. Kapag sobra po kasi, yun po yung nagko-contribute sa climate change kung saan nagkakaroon po tayo ng pollution sa atin pong lupa at sa ating tubig. Pag kulang naman po, so magre-resulta po ito ng soil degradation or low soil fertility. So makakatulong po yung pag-analyze po natin ng lupa para ma-increase po natin yung organic carbon sa atin pong lupa dahil malalaman po natin gaano kadami ang kailangang ilagay na fertilizer para na kinakailangan po ng ating halaman. Ito ay mauuna sa Region 3 kung saan ang criteria po natin, siyempre yung land area. So, and siyempre po yung demand ng soil analysis. So sa land area po, alam naman po natin, ito po yung unang i-deploy sa Nueva Ecija. So alam naman po natin ang Nueva Ecija, ito po yung rice granary ng ating pong ng Central Luzon, and kung saan nandun din po yung malawak at pangangailangan ng soil analysis. Kami po sa Bureau of Soil and Water Management ay tunay nga po na yung aming po mga activities at programa ay tunay po na nag-a-answer po para po sa kapakanan ng ating magsasaka, sound environment po. And of course, siyempre po yung ang pinaka-importante at the end of the day yung food security natin at kumita yung atin pong mga magsasaka. Today, the people have embraced the map as a symbol of resistance, sovereignty, and national identity. Mr. President, when you assumed leadership in 2022, one of your earliest acts was to honor the nation's cultural and historical heritage. With the First Lady's leadership, our map, alongside the treasured works of Jose Rizal and countless others, now proudly resides in the permanent gallery of the National Library of the Philippines. The Murillo Velarde map is an important gift from our past that defined the country's territory, and it is now our duty to carry its legacy forward to future generations. Let us not only admire the artistry of the masterpiece presented to us today, but also draw inspiration from its enduring message, the call to protect and to assert what is rightfully ours with resolve and with integrity. Let us ensure that the legacy of the Murillo Velarde map continues to guide us in our journey as a nation, steadfast in our identity and resolute in our aspirations.